Praise God at muli nakasama po ko kayo, na-miss ko po kayo. Na-refresh po ako sa Baguio. Salamat sa Panginoon sa favor na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Iba-ibang favor, iba-ibang pagpapala yung binibigay ng Diyos. At ngayon po, bago po natin simulan yung topic na ating pag-aaralan, di ba po, naranasan nyo na kapag ikaw ay naglinis ng bahay or ng buong bahay, after mo naglinis ng bahay, yes, nalinis ko rin yung bahay, ang saya-saya ng pakiramdam, di ba po? O kaya naman sa mga mag-aaral, after nilang nagawa yung kanilang mga exam, di ba, yung feeling mo, parang ikaw ay nakalaya, di ba? Dahil natapos mo rin yung mahabang panahon na ikaw ay nagre-review doon sa iyong exam at fulfilling na natapos mo nga yung exam na iyon. Or minsan naman, sa mga estudyante pa rin, kapag marami silang mga reports, mga assignments, kapag natapos nila yung mga assignments na mga ginagawa nila, mga reportings, mga projects, mga thesis, di ba po, fulfilling din. Nakaka-relax yung pakiramdam kapag natapos mo na yung lahat ng iyong mga tasks na dapat gawin. Yung ang ganda ng pakiramdam, ang sarap ng feeling kapag natapos mo ang mga bagay na iyon. So, yung mga binigay ko pong halimbawa, ay naaayon po siya or meron po siyang relevant sa ating pag-aaralan. At ito nga po, title please. Yan. Ang binigay po na mensahe ni Lord para sa ating lahat. Kaya sinabi ko pong lahat, kasali po ako dyan. It is finished. Ngayon, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God, dakilang Diyos, banal at makapangyarihan. Lord, tunay nga po na ikaw ay napakabuti mo po sa amin. Kahit kailan hindi ka nagkulang. Lord God, maraming salamat po. Na sa bawat araw, O Lord, na aming ginagawa sa aming mga buhay, patuloy ikaw ay nagbibigay ng instructions sa amin, O Lord. Lord, sa gabing ito, Lord, sa aming pag-aaralan, dalangin ko po na samahan niyo po kami. Lord, hayaan niyo po na ako po'y maging iyong vessel, Panginoon, or maging mouthpiece, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na ang iyong salita na sa oras na ito, God, na aming maririnig, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan. Patuloy, O Lord, na tulungan niyo po kami na maunawaan ito. Dalangin po namin na ang iyong salita sa oras nito, God, na iyong itatanim sa bawat isa, na maraming salamat po sa iyong gagawin sa oras nito. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang oras nito. Thank you, Lord, for your message and bless this, O Lord. In Jesus' name, Amen. Ang sabi po niya, buksan po natin sa John 19:30 sa ISV. Sabi niya dito, sabi niya, after Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." Then he bowed his head and released his spirit. So, nung binigay nga ni Lord, Lord, sabi ko, pangmahal na araw to Sabi kong gano'n kasi dun sa dati naming church, laging topic ito kapag mahal na araw, yung 7 last word. Ngayon, binigay ito ni Lord kasi meron siyang purpose. Ngayon, nung araw na iyon, nung si Jesus ay ipinako sa krus, in His last 6 hours on the cross, no? Yung natitirang 6 na oras nung nasa cross siya, no? Sinabi ni Jesus, it is finished, or naganap na. Di ba po? Naganap na. Kapag naririnig nyo po
yung salitang naganap na or it is finished? Ano po yung pumapasok sa isip nyo? Marami po, di ba? Lalo na kung si Jesus ang nagsabi ng salitang ito. Ngayon, it is finished. Alam po nating lahat kung bakit si Jesus ay napunta dito sa earth. Alam po natin yung ginawa niyang task, na ito ay big task, na napakalaking ginawa niya para sa atin. Yung task na ginawa ni Jesus ay hindi biro-biro. Yung isakripisyo niya, yung kanyang sariling buhay, alang-alang sa atin, na tayong mga makasalanan. So, yung ginawa ni Jesus na upang bayaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. Yung pagkapako ni Jesus sa krus, yung pagkamatay ni Jesus sa krus, yun yung halaga, no? Yung kamatayan niya, no? Sa krus ng Kalbaryo, yun ang halaga ng ating kasalanan. The price of our sin is His death. No? Nothing left to pay. No? Yung kamatayang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang halaga. No? Yun ang halaga ng kasalanan mo, kasalanan niya, kasalanan nating lahat. Ngayon po, meron akong tatlong ginawa dito na ating pag-aaralan. Bakit nga ba ginawa ni Jesus yan para sa atin? Alam ko po, alam niyo yung reason, no? Iba-ibang mga reason kung bakit ginawa ni Jesus sa atin yan. Number 1, for redemption. O yung pagtubos niya sa atin. Ating pong buksan sa Mark chapter 10, verse 45. Sa RTPB po. Sabi niya dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Hindi sinabi ng kaunti, o hindi sinabing sayo lamang. Sabi niya, ng marami. So, ating pong pag-aralan. Sige po, pakibaba po. Sabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang siya'y paglingkuran. Si Jesus ay naparito dito sa earth. Hindi siya yung naging boss. No? Hindi siya nagpa-serve. No? Imagine po, no? Hindi siya yung naging boss, pero para tayo'y pagsilbihan, no? Upang ialay niya yung kanyang buhay. Isinakripisyo niya yung kanyang buhay. Marami pong ginawa ang ating Panginoong Hesus sa ating lahat. Ngayon po, sa Ephesians 1:7, inalay ni Jesus yung kanyang buhay para sa marami, para sa ating lahat. Ngayon po, sinasabi niya sa Ephesians 1:7, yung kamatayan, no? Yung kamatayang ginawa ni Jesus, yung sakripisyong ginawa niya. Sabi niya dito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga, pakitaas po, kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Pakibaba po ulit. So, by His blood, no? By His blood, siya po ay namatay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tanging dugo ni Jesus, no? Tayo'y nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa Diyos Ama at sa atin. By His blood, para tayo ay
magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. So, ganyan kadakila yung kanyang kagandahang loob sa atin, sa ating lahat. At bakit? Bakit sa pamamagitan ng kanyang dugo? Bakit nga ba tayo tinubos ni Jesus? Ano ba ang kahalagahan noon? Bakit nga ba tayo tinubos ni Jesus mula sa ating mga kasalanan? Dahil, eto po, buksan po natin sa Isaiah 59 verse 2. Sabi niya dito, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niyo kayo marinig. So, dahil dito, yung ating mga kasalanang ginagawa, sinasadya man yan or hindi, no? Or yung kasalanang ginagawa natin, yan ang dahilan. No? Sabi sa Isaiah, yan ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng nagkaroon tayo ng naputol yung ugnayan natin mula sa Diyos Ama at sa atin. Yung kasalanang ginagawa natin, yun ang dahilan ng pagkawalay natin sa Diyos Ama. No? Nagkasala tayo at yun ang dahilan kaya hindi naririnig, no? Hindi naririnig ng Diyos Ama yung ating mga panalangin. Dahil once na ang tao ay nagkasala, automatic yun na, meron na siyang harang. Dahil God is holy, no? Dahil God is holy, yung kasalanang ginagawa natin, yun yung nagiging harang natin, no? Kaya nagkakaroon tayo ng disconnection mula sa Diyos at sa atin. No? At dahil sa kasalanan na iyon na napawalay tayo sa Diyos, kaya eto na ang katuparan. Eto na yung regalo ng Diyos sa atin. No? Yun, kasi yung nagiging hadlang ang kasalanan. Kaya sabi niya dito sa 1 John 2:2, si Kristo ang handog sa ikakapagpatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, inoffer ni Lord yung kanyang buhay para sa lahat ng tao. Yung kanyang katawan, yun ang naging handog, no? Para magkaroon tayo ng ugnayan, ng koneksyon sa Diyos. Amen. So, ngayon, lahat ng tao, ang sabi niya dito, no? So, kaya inalay niya yung kanyang buhay para sa ikatutubos. Pakibaba po. So, yun yung handog na inihandog ni Jesus yung kanyang sarili para ikakapagpatawad ng ating kasalanan. Para yung ugnayan natin sa Diyos ay tuloy-tuloy, walang putol. No? Ngayon, ang sabi niya dito sa Hebrews 9:12, sabi niya dito, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. At iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Sabi niya rito, magpakailanman, no? Ngayon, dahil ang tao ay laging nagkakasala, dahil tinanggap na natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas at si Lord hindi siya nagtotolerate ng sin. Siyempre, kapag tayo nagkasala, ang sabi ni Lord sa 1 John 1:9,
Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat. Kung tayo'y lalapit sa Diyos at i-confess natin yung ating mga ginawang kasalanan, sabi niya sa 1 John 1:9, siya'y tapat at matuwid, no? Siya'y tapat at matuwid, no? Lilinisin niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Balik po natin sa Hebrews 9:12. Sabi niya, minsan lamang pumasok si Kristo, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. So minsan lang, hindi dugo ng mga hayop na gaya ng kambing o ng guya, yung kanyang inihandog, kundi yung kanyang sariling dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. So wag nating sayangin yon. Huwag nating sayangin yung ginawang sakripisyo ni Lord. Minsan lang, no? Minsan lang na inialay ng Diyos yung kanyang sarili bilang sakripisyo. At malaki yon, malaking halaga yon, yung pag-alay ng Diyos ng kanyang sarili para sa ating lahat, para sa ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya naman, sa Colossians 1:14. Sabi niya dito, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. So sabi niya dito, si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ng kanyang kamatayan, sa kanyang pagkamatay, tayo'y napalaya. No? Tayo'y napalaya at dahil dito nagdulot ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Pasensya na po kayo kung laging paulit-ulit kasi meron akong gustong idiin na yung kahalagahan na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para lamang na magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos na hindi ito maputol. Dahil doon sa kasalanang ginagawa natin, yun ang nagiging dahilan kaya tayo nagkakaroon ng harang, napapahiwalay sa Diyos, yung kasalanan, no? Pero pinapakita dito yung kahalagahang ginawa ni Jesus sa krus, no? Yung sakripisyong ginawa niya, yung pag-alay niya ng kanyang sarili na minsan lamang, no? Na minsan lamang, hindi yung dugo ng hayop, no? Hindi yung dugo ng hayop yung inialay, kundi yung mismong dugo ng Diyos, no? Ngayon, natapos na po tayo sa pagtubos. Yan yung isa sa mga big task na ginawa ni Lord sa atin, yung pagtubos niya sa ating mga kasalanan. Number 2, for teaching and healing. So, alam po natin sa New Testament, lalo na po sa 4 Gospel. Ano po ba yung mga 4 Gospel? Natatandaan niyo po ba? Alam niyo po ba kung ano yung kapag sinabing 4 Gospel? Yan po yung Matthew, Mark, Luke, and John, no? Sa Matthew, Mark, Luke, and John, no? Dito po, maraming passage sa Bible na kung saan si Jesus ay nagturo, no? Nagturo siya patungkol sa paghahari ng Diyos, no? Nagbigay siya ng maraming talinghaga, no? Maraming talinghaga yung ginawa niyang paraan ng pagtuturo sa kanyang mga alagad. At gayon din yung healing, no? Marami sa gospel, na 4 gospel, marami siyang pinagaling. Mga iba't ibang uri ng sakit, no? Mga inaalihan, no? Mga pipi, mga bulag, no? Mga merong ketong, lahat, no? Maraming pinagaling si Jesus, no? Nung siya'y naririto. So, yung kanyang mga alagad, no? Talagang araw-araw siya ay kasama, no?
sila ay tinuturuan ni Jesus. So, hindi na po ako masyadong naglagay ng verse. Siguro naman po, alam nyo naman po, no? Alam nyo naman po sa 4 gospel na kung saan si Jesus ay nagpagaling at nagturo, no? So, yan yung pangalawa, no? Nagturo siya sa kanyang mga alagad at nagpagaling, no? Na ginawang task ni Jesus para sa atin. Pangatlo, maaga po tayong matatapos ngayon. Kasi gusto ko na mas mahaba yung soaking natin. Gusto ko mas mahaba yung pag-praise and worship natin kay Lord. Kaya maaga ko po itong tatapusin. Last, sa pangatlo, reconciliation. Ano bang ibig sabihin ng reconciliation? Kanina sa number 1, pinag-aralan na natin ito. Yung pagkakasundo, no? Pagkakasundo, no? Buksan po natin sa Romans chapter 3, verse 23 hanggang 25. Sandali. Nung dumating po kasi ako sa Baguio, sobrang lamig. Sabi nga nila, merong low pressure. Umuulan, may bagyo, dumating ka. Tapos, Lord, sabi ko, pahingi ng good weather. Kinabukasan, mainit na. Kaya yan, after ng lamig, mainit. No? Romans 3:23 hanggang 25. Sabi niya dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Next. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya. Mga sumasampalataya lamang ang sinasabi niya dito. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya sa at ipinagpaumanhin ang kasalanang nagawa ng mga tao. Balik po tayo sa 23. Sabi niya rito, eto po, memorize nyo, siguradong sigurado, lalo na yung mga nagpupunta for evangelism. Sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat, walang exempted, lahat ay nagkasala. Pero, verse 24, ngunit dahil sa kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya, no? Amen. By His grace, no? By His grace, tayo'y pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, no? Wala nang iba, hindi sa pamamagitan ng ibang tao o ng ibang santo. Si Kristo lamang, no? Sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpalaya, no? Tanging si Kristo lamang ang nagpalaya sa atin. Hindi yung mga pare, hindi yung mga pastors, no? Hindi yung mga santo, si Kristo lang, no? Siya ang nagpalaya sa atin. Next. Siya ang inialay ng Diyos, no? Again, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, ulit, ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng, pansinin natin, lahat ng sumasampalataya. So meaning, merong hindi. Naniniwala sila kay Jesus hanggang sa bibig lang, no? Pero hindi sila sumasampalataya. Sabi niya dito, yung mga sumasampalataya lamang, no? Sila ang magkakamit.
Sila ang magkakamit ng tunay na kalayaan, ng tunay na pagpapatawad, ang tunay na ugnayan sa Diyos, ng pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Amen. So, sabi niya dito, sa 2 Corinthians 5:18 to 19. Second Corinthians 5:18 to 19. Sabi niya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang tayong mga kaibigan. So once na sumampalataya ka na kay Jesus, no? Nanalig at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi niya, sa pamamagitan niya, ibinilang na niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. Yes, dati tayo'y kaaway ng Diyos. Pero dahil sumasampalataya tayo ngayon kay Jesus, tinanggap na natin siya bilang totoo sa ating puso na Panginoon at tagapagligtas. Tayo ngayon ay mga kaibigan na ng Diyos. Na dati, no, tayo'y kaaway. Ngayon, hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pa man, mga tao ay mga maging kaibigan. So, ngayon, tayong mga pinili niya, no? Tayong mga pinili ng Diyos, let's spread His word, no? Upang ang mga iba din ay maging kaibigan niya. Amen. So, ikalat natin, spread natin ang salita ng Diyos para marami din ang sumampalataya. Alam niyo po, kanina may katabi po ako sa bus. Taga-Tarlac din siya, Moncada. Tapos lumipat silang Cavite. Ngayon may pupuntahan daw siyang anak dito. Tapos nagkuhanan po kami sa messenger. So salamat sa Panginoon dahil in-impart ako ng Diyos na ma-sharingan yon. Sayang bukas ay sa Sunday may lakad nga lang daw siya. Pero sabi niya sa susunod, next month, dadala uli ako dito, sabi niya. Attend po kayo ng Sunday. Tapos kanina tinuro ko po yung church. So sabi niya, next month daw, sabi niya. Tapos sabi niya, sharingan mo ko ha, lagi mo akong ipag-pray. Sabi niya, isa siyang retired principal. Kaya ayun, salamat sa Diyos na kapag ibinabahagi natin si Lord sa iba, marami pa po kasing mga tao na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Oo, kilala lang nila si Jesus, pero hanggang sa bibig lamang. Pero yung totoong Jesus, hindi nila nakikilala. Kaya kanina, sabi niya, sharingan mo ko ha, pag-pray mo ko, opo, sabi kong ganon. So yun, salamat sa Diyos. Ang sarap ng pakiramdam kapag naibabahagi natin si Jesus sa iba. Ngayon po, sabi niya dito sa Colossians 1:20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. So, baba po uli. Sabi niya, sa pamamagitan ni Jesus, no? Sa pamamagitan ng Kanyang anak, niloob ng Diyos Ama na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, pakitaas po, ay makipagkasundo sa Kanya. Ibig sabihin, dati, no, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Hindi natin siya kasundo dahil sa mga kasalanang ginagawa natin. Pero sa pamamagitan ni Jesus, no? Sa pamamagitan ng Kanyang, pakitaas po, sa pamamagitan ng pag-alay ng anak
ng anak niya sa kanyang dugo sa krus. So, nagkaroon na po tayo ng pagkikipagkasundo o ng ugnayan. Amen. Ngayon po, sa Romans 5:1. Sabi niya dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, no, tayo'y napawalang sala. No? Ibig sabihin, may mga tumatanggap kay Jesus, may mga kumikilala kay Jesus, pero wala silang pananampalataya. Pero dito sabi niya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pakitaas po, mayroon na tayong mapayapang relasyon. Ang sarap, di ba? Mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Di ba po? Napakasarap na ngayon malaya na tayong nakikipag-usap sa Diyos kasi meron na tayong mapayapang relasyon. Alam niyo po ba nung pauwi na po ako dito sa Tarlac sa amin? Sabi ni Lord, habang nakasakay po ako papuntang terminal, baba ka na, sabi niya. Kung gusto mong makasakay ng maaga sa bus, Lord, ang dami ko pong bitbit. Sabi ko, mamaya na lang. Sabi ko ganon. Baba ka na, sabi niya. Ngayon, dahil sa kakulitan ko at hindi ako nakinig sa kanya, ayun, dumaan na nga yung bus. Hindi ako nakasakay. Sabi ko na sa'yo, baba ka na eh. Kaya naghintay uli ako ng 1 oras. Lord, sorry. Sabi kong ganun, hindi po ako nakinig sa'yo. Tapos kagabi, edi nag-impake po ako kagabi. Nung nakahiga na ako, sabi ni Lord, yung susi, sabi niya ganon. Susi ng church, ang sabi ni Lord. Yung susi. Ay, yes, Lord. This time, babangon na ako, susunod na ako sa inyo. Ayoko nang mangyari yung sa Baguio, sabi kong ganon. Opo. Tumayo po ako, kinuha ko nga yung susi. Kasi nung bago ako pumuntang Baguio, tinabi ko po yung susi. Kasi, ang mangyayari noon, ang magiging senaryo noon, wala, maghihintay pa ako sa pagdating ni Kathleen bago ako makapasok sa church. Kaya napakaganda ng mayroong mapayapang relasyon sa Diyos. Nakikipag-usap siya sa atin. Nagbibigay siya ng reminders, nagbibigay siya ng instructions. Kaya, Lord, sabi ko kanina, buti na lang sumunod ako sa iyo this time. Kung hindi, ay, ang haba ko naghintay kay Kathleen. So, ang sarap. Dahil meron na tayong mapayapang relasyon sa Panginoon, ngayon ang Diyos, malaya na tayong nakikipag-usap sa Kanya. Meron na siyang binibigay na instruction sa bawat isa. Hindi Kanya hahayaang mapariwara, hindi Kanya hahayaang mapahamak. So napakasarap kapag meron kang relationship sa Panginoon, nakakausap mo siya ng malaya at nakikipag-usap siya. Yun yung napaka-importante. Nakikipag-usap si Lord sa atin. Nagbibigay siya ng instructions. Now, buksan po natin sa Ephesians 2:14. Sabi niya dito, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa mga Hudyo at mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Ibig sabihin, tayong mga Hentil at ang mga Hudyo, dahil sa pamamagitan ni Jesus, tayo'y kanya ng pinag-isa. Amen. Ang mga Hudyo at mga Hentil ay kanyang pinag-isa at sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya, no? Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Ngayon, ang mga Hudyo at ang mga Hintil, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, no? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pinawi na niya, no? At ngayon naman, wag nating sayangin. Huwag nating sayangin ang mga isinakripisyo ni Jesus. No? Ang lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Na kung saan nakilala natin siya, minahal natin ng Diyos, pinaglingkuran natin siya, tayo'y nanampalataya sa Kanya, no? Huwag nating sayangin.
na ngayon alam na natin yung sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin. Dapat ilagay natin sa ating isip, the old life has gone. The old life has gone. Meron ng transformation. No? Noong kinilala na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, the old life has gone. No? Meron ng transformation. No? At sabi niya dito, behold, no? Behold, the new has come naman. Yung bago nating pagkatao sa Diyos. Yan ang makikita sa atin, no? Yung bago, no? Yung pagkasilang natin muli, no? Sa Diyos. Ngayon, kung si Jesus sa kabila ng lahat, no? Siya'y iyong tinalikuran. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya na mga sakripisyo. Ngayon, kung siya'y iyong tinalikuran, na madalas na maririnig natin sa ating mga pastor, na kung si Jesus na isang araw na siya'y iyong tatalikuran, dahil sa iyong panlalamig, dahil sa iyong pangkahinaan, dahil sa iyong pagtatampo, kung kani-kanino, kung saan-saan, lahat na lang tampo, no? Sila yung pinansin mo, sila yung binigyan mo ng focus, at dahil doon hindi mo napansin, tumalikod ka na rin pala sa Diyos. Kasi yung pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa puso mo, yun ang naging daan ng kaaway, na ikaw ay tumalikod na pala sa Diyos. Sayang. Sayang mga kapatid. Sa panahong ito, sabi nga ng kaibigan ng nanay ko, bawal nang mag-backslide. Bawal na yung tampururot, sabi nga niya. Bawal na yung mga tampuhin. Kasi malapit nang dumating ang Diyos. Baka pagdating ng araw, doon sa langit, sasabihin sa iyo ni Jesus, I never knew you. Di ba ang sakit? Lord, naglingkod ako sa iyo. Marami akong pinagaling dahil sa pangalan mo. Lord, marami akong ginawa sa church. Nangaral ako sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho ko, sa pamilya ko. Lord, pinangaral kita. Pero anong sabi ni Jesus? Dahil sa iyong pagtatampo, dahil sa iyong galit, no? Ang sabi ng Diyos, I never knew you. Di ba ang sakit? Kaya ngayon, huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin, huwag nating tatalikuran. Yung sakripisyong ginawa ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo, yaring kinilala mo na si Lord. No? Yaring nanampalataya ka na sa Diyos. Dire-diretso na. No? Dire-diretso na. Alam naman ni Lord kung nasasaktan ka eh. Alam naman ni Lord kung naaagrabyado ka, ibigay mo sa Kanya. At siya yung bahala. No? Siya yung bahala. Itataas ka niya, ipaghihiganti ka niya. No? Kung laging ang iniisip mo yung pagka-sensitive mo, no? Dahil sa pagtatampo, sa galit, at kung ano-ano pa, hindi mo alam, hindi mo napapansin, yun ang naging open door mo sa kaaway. At yun ang ginawang open door ng kaaway sa'yo para mapalayo ka sa Diyos. Kaya maging maingat po tayo, huwag nating sayangin yung ginawang sakripisyo ni Jesus para sa atin. No? Baka nagmamalaki ka, no? Nagmamalaki ka, no? Ang alam mo, pinagmamalakihan mo yung mga tao, pero hindi mo alam, ang pinagmamalakihan mo na pala si Lord. Nagtatampo ako sinaktan nila ako no? Pero hindi ka nag-focus sa pagmamahal ng Diyos. Dahil lahat ng yan nakikita ni Lord. Walang nalilingid sa Kanya. Huwag nating hayaan na pagdating sa langit na sasabihin sa iyo, I never knew you. Napakasakit. Dahil sa tagal-tagal ng paglilingkod mo sa Diyos, ang tagal-tagal ng ginawa mo para sa Diyos, no? Yung mga kapaguran mo, no? Yung haba ng time, yung haba ng panahon na pinaglingkuran mo ang Diyos, tapos tinalikuran mo na lang siya one day, no? Sayang. Sayang. Alam niyo po ba kung anong sabi ng Bible? No? Ang sabi niya sa Luke chapter 12 verse 47. At dito po ako nagtatapos.
aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Again, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad. Sumuko na siya, tumalikod na siya. Ayaw ko na, nainis na ako, nagtatampo na ako. Sabi niya, no? Ang pinapagawa, ang gagawin sa kanya, paparusahan siya ng mabigat. Yan ba yung nais mo? Pagkatapos ng lahat? No? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mong sakripisyo, no? Yung paglilingkod mo, tapos tatalikuran mo lang dahil sa tampo, dahil sa galit, na ang akala mo, ikaw yung kawawa, no? Nakalimutan mo na merong Diyos, no? Nakalimutan mo yung pag-ibig, yung first love mo sa Panginoon. Sabi niya dito, ay paparusahan ng mabigat. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot po. Kaya wag nating hayaan, no, na tayo'y manlamig. Lumapit ka sa Diyos. Sabi niya sa Matthew 11:28, no? Lapit ka sa Kanya, no? At bibigyan ka niya ng yung load na meron ka. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Ibig sabihin ng nahihirapan, pati emotions, pati sa utak, sa pag-iisip, no? Lahat ng nabibigatan, nahihirapan, no? Sa inyong pasanin. Next, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Si Lord yung ating maging sandalan. Si Lord yung ating maging strong tower and shield. Amen. God bless po.